Yan, netizens pinagdududahan ang movie ni Alden Richards at Julia Barreto. Hindi raw kayang lampasan ayon sa netizens ang Hello Love Again ni Alden at Catherine Bernardo. Tingnan natin kung may box office budget siya nang wala si Catherine. Habang ng mga bashers ay grabe. Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, pinagdududahan ngayon ng mga Kathleen fans, mga kasombrero at kahit na mga ibang tao na ibang fans po na kayang malagpasan no, ng ng pelikula ni na Alden at saka ni Julia Barreto itong yung Hello Love Again nga na blockbuster at saka making history sa kasaysayan hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo, na pinakaunang pelikula nakaabot ng billion and actually sobra pa mga kasama, para sa akin 2 billion na siya. So ito no, ano po sa palagay ninyo? Kasi nga dito ang mga tao, kahit na ito mga reporters po or mga anchors ng TNT or Abante Radio, mga kasambreros, ay medyo nagdadalawang isip din sila no, kung mapapantayan ba nila ang Hello Love Again or malalagpasan. So kahit napantayan, mahirap kasi yung Metro Manila Film Festival na pinag-combine na yun ha, joint forces na yun ng mga batikang mga artista sa Pilipinas, sina Vice Ganda, sila Vic Soto, sila Bong Revilla, no, sila pa yung mga veterano, sa lahat ng mga veterano na mga artista ay hindi kinaya ang 1 bilyong income, mga kasambrero, sa Metro Manila Film Festival. So parang yung ano nila is hindi yata umabot ng 900 million or 800 million, mga kasmeres, yung gross income ng Metro Manila. Partida 10 na yun, mga kasmeres, pero hindi pa rin sila nakatapat or nakaabot ng 1 billion. So how much more itong itong pelikula na gagawin ni na Ma'am Julia Barreto at saka ni Sir Alden Richards. So hindi ito, parang hindi siya romantic movie, mga kasambreros, no? Medyo horror or suspense ang PMAC, yung pelikula nga sa Thailand, mga kasambreros, na ginawa ni na Sir Mario Morer, no? Kasi ang Josh, kung kumita lang yung pelikula ni na Sir Alden at saka ni Ma'am Catherine at saka ni Ma'am Julia at saka ni Joshua Garcia. So parang kapag tinandem ba ito sila na magkaiba yung kanilang tandem dati ay magkiklik ba? So yun ang tanong ngayon ng karamihan, no, sa mga fans, mga kasambreros, kasi kumita ang Josh Lia, no, sa kanilang pelikula, ang Kathleen din, no, so kumita rin sila, mga kasambreros. So ang tanong dito ay ano yung magiging standing ng kanilang ng kanilang pelikula na gagawin po, mga kasambreros. So wala pang gaanong detalye as much as dun sa ni-reveal nga na ito yung bagong project ni na Ma'am Julia at saka ni Sir Alden Richards. So although no, kapag hindi ko alam kung bakit ano yung nag-trigger sa kanila kung bakit pinartner ito sila, kasi yung Josh Lia binuwag nila, no, yung Kathleen din. So although maganda naman, para sa akin maganda yung parang sige, try natin tong tandem na to, yung genre kasi rin, no, kasi medyo horror at saka suspense ito, kung kaya si Ma'am Julia kasi magaling din ito sa horror talaga, no, si Ma'am Julia Barreto. So tingnan natin, no, kung ano yung magiging outcome nito, mga kasambreros, kapag pinalabas na sa sinihan. Pero tayo, no, bilang supporter ni Alden ay support natin siya sa mga gusto lang po, no, hindi po tayo namimilit. And then ito si Ma'am Catherine ay naglabas siya ng patalastas or endorsement video ng TNT, no. Sabi niya dito ay TNT chill ka this summer, only TNT saya all. Only yung Facebook, only yung IG or Instagram, only yung Messenger, only yung TikTok at saka ML. Tapos
only calls and texts sa iba't ibang networks at saka 6 gigabytes sa data sa lahat ng sites. So paano patalasta sa tayo dito, no? And then si Pops Alden naman ay si Ma'am Catherine pala sobrang ganda dito sa kulay dilaw niya na outfit. Tapos si Sir Alden ay parang nag-meet na yata siya nung panong eskwelahan na nag-offer sa kanya ng scholarship na maging pilot po, mga kasombreros. So i-welcome natin soon si Captain or Pilot Richard Fulkerson Jr., mga kasombreros. So talagang si Tisoy ay matutupad ng kanyang pangarap na maging piloto, no? Pangarap sa kanya ng kanyang tatay actually. So yun, no? Tapos abang-abang pa tayo sa updates kasi mamaya ay gaganapin na nga ang Star Magic Ball na isa sa pinaka-engranding events, mga kasombreros, sa ABS-CBN na magniningning ang mga artista. So ang pinaka-inaabangan talaga natin dito syempre si Ma'am Catherine, or magkukrus ba yung kanilang landas ni Sir Daniel Padilla. So aabangan natin yan, mga kasombreros. So yun lang po sa ating Kathleen items, para po sa ating Word of God. Sobrang ganda po nito. So ito po ay ang verse na ito, mga kasombreros, it speaks the mystery, okay? Ang misteryo ng Diyos, mga kasombreros. Actually, ang Biblia and God Himself is full of mystery even from the time of bago pa nilikha ang mga tao, bago pa nilikha ang mundong ito, and even yung bago pa sinulat, mga kasombreros, ang Book of Genesis na pinakaunang libro sa Biblia. Basahin po natin 1 Timothy chapter 3 verse 16. Great indeed, we confess, is the mystery of godliness. He was manifested in the flesh, Jesus Christ, vindicated by the Spirit, seen by the angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory. Sa New American Standard Bible po na version, beyond question, great is the mystery of godliness. He, Jesus Christ, who was revealed in the flesh, was vindicated in the Spirit, seen by the angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory. Sa Tagalog, nahayag ito na may katiyakan, ang hiwaga ng pagkamaka-Diyos ay dakila, nahayag sa laman ang Diyos or sa laman ang Diyos. Inihayag ng Espiritu na siya ay matuwid, nakita siya ng mga anghel, ipinangaral siya sa mga hintil, sinampalatayanan siya ng sanlibutan, tinanggap siya sa kaluwalhatian. Grabe, no? Yung verse na ito, mga sombreros, na dun sa phrase na mystery of godliness na matatagpuan dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 16 ay part po ng introduction ng isang ancient hymn, no? Sa English Standard Version po ay yun po siya, no? Ibang words ang ginamit. Great indeed, we confess, is the mystery of godliness. He was manifested. So ang Greek ng mystery po, mga sombreros, ay mysterion. Okay? Tapos kapag ginamit ito sa New Testament ay nagre-refer ito sa mga bagay ng Diyos. Okay? Bagay na once ay hidden tapos na-reveal sa pamagitan ni Jesus Christ, mga kasombreros. Imagine yung Old Testament, hindi na mention doon ng pangalang Jesus Christ, di ba? So not until doon sa New Testament po, mga kasombreros. So that actually revelation through Jesus Christ that coming through the Holy Spirit as well ay na-mentionin po sa Acts chapter 2 verse 4. So mystery is that which can only be known through the revelation of God. It is something that in times past had been but is now revealed from or to God's people. So ang Greek word naman na translated into godliness po, mga sombreros, ay nangangahulugan po ng proper response to the things of God. So which is, produces obedience and righteous living. So ang response po natin sa pagiging mabuti ng Diyos, for example, yung revelation niya at saka mystery niya, mga kasombreros, na ni-reveal niya through our Lord Jesus Christ, ay nagpo-produce po yun, ng godliness, which is equal to pagiging obedient po natin at pagkaroon ng buhay na makatarungan at pleasing sa harapan ng Panginoon. So as He walked this earth, Jesus was the embodiment of pure godliness, which led Him to lay down His life for unworthy sinners kagaya sa atin. So
yung buhay niya dito sa mundo kasi 'di ba sabi dito ay namuhay siya or he became flesh mga kasambreros, revealed in the flesh and was vindicated by the spirit. So vindicated in the spirit po ay kumaga pa nalinis or kumaga pa naging pure po mga kasambreros. His life was dedicated to the glory of the Father and he always did what pleased him. So that's John 8:29. Christians pursue godliness when we follow the example of Jesus in dedicating every decision to the glory of God. So that's 1 Corinthians 10:31 mga kasambreros. So ang pagiging maka-Diyos po, no, ang mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon is not a suggestion. Isa po siyang command or utos mga kasambreros. Kasi kapag suggestion, kapag suggestion lamang po ay may option ka na sundin mo or hindi mo susundin kasi nga suggestion lamang siya. Pero kapag command, it's kumaka mandatory mga kasambreros. Pero pag hindi mo naman sinunod, may consequence. So ganun lang siya mga kasambreros. The mystery of godliness is the heart of the Christian faith. The hymn that Paul records in Timothy chapter 3:16 contains a summation of Jesus' ministry. So parang ano siya, no? Parang summation, ito yung suma total ng paano namuhay ang ating Panginoong Jesus Christ o Panginoong Jesus dito sa lupa prior to revealing Him sa New Testament. So how a life is transformed is the mystery of godliness and is comprehended only through the revelation of Jesus Christ. Beyond all question, the mystery from which true godliness springs is great. So grabe mga kasambreros, no? Alam nyo, napakaganda na pinag-aaralan po natin kahit na itong mga malalim na mga misteryo ng anong buhay ng ating Panginoon mga kasambreros, kasi only then we realize na ganito pala. So yun po siya mga kasambreros, and that will lead us to obedience and faith kay Lord Jesus Christ more and more. Alright, so naman po in the meantime nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, full of mystery yet revealed through our Lord Jesus Christ. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment po mga sombreros, and paalam po. I love you all.